Thank you. Yeah, please, go ahead. Can you hear me? Can you hear me, sir? Yes, very clear. Yes, good morning everyone. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Ako po si Attorney Israelito Bobet po yun. Nandito po ako ngayong umaga para ipaalam sa inyo. Sa iba naman, alam naman nila na nag-file po tayo ng request, urgent request for a Senate inquiry in aid of legislation via the COMELEC irregularities po. Lahat po ng mga irregularidad na nangyari po sa 2025 elections. Kasama ko po dito nung pag-file namin mga 2 days ago, 3 days ago pala, si Senator Jimmy Bondoc, si Attorney Jimmy Bondoc ang kasama ko po doon. But I actually filed it for and in behalf of PDP Laban, represented by Secretary Al Fusi, at saka mga kasama po sa linyada po ni Pastor Apollo City Buloy ay nung nakaraang eleksyon, sila Attorney Raul Lambino, Attorney Jesus B. Hinlo, si JB Hinlo, si Attorney James Patrick Bondoc, si Attorney Victor Rodriguez, si Philip Micael Salvador, si Dr. Richard P. Mata. Lahat po ang Duterte 7, pati na po ang PDP Laban, ay dumulog na po kami sa Senado. Specifically kay Senate President Chis Escudero through the Senate Blue Ribbon Committee as well as the Committee on Electoral Reforms. Medyo swerte tayo kasi ang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee ay si Senator Rodante Marcoleta at saka independent-minded din po yung chairperson ng Committee on Electoral Reforms, si Senator Pancho Lacson. And nakasaad po doon sa ating request ang basihanan bakit kailangan natin imbestigahan yung irregularidad po ng 2025 elections. Kasi para hindi na ito mangyari sa 2028 elections. Nandun na po yung summary, yung mishandling ng election paraphernalia, ng nakita yung mga what you call this election paraphernalia in a private residence last April 5 of 2025. Nakasaad din doon yung online voting irregularities ng April 13, 2025, nagkaroon po ng eleksyon ng online voting based only on 3 resolutions passed by the Commission on Elections. Ang sa atin po dito, bakit po ang Commission on Elections ay parang kongreso na? Dapat po may batas po on online voting, pero maski wala pong batas, ay inimplementa po ito ng Commission on Elections. Sa tingin po namin Attorney Jimmy Bondoc, nila Attorney Raul Lambino, Attorney Victor Rodriguez, Attorney JB Hinlo, at ibang mga kasama, na wala po itong basihan kasi kinakailangan na ang Kongreso po ang magpasa ng batas bago po mag-implement ang online voting. Kaya ang nangyari, marami po sa ating mga OFWs ang hindi po nakaboto. Nakasaad din doon yung undocumented na destruction ng 6 million ballots. Wala na pong balita kung ano pong nangyari doon sa dinestroy na 6 million ballots po prior to the elections. At saka, kini-question po din natin yung questionable procurement activities, yung pagkakuha po ng biro, at saka yung pagkakuha din ng provider ng online voting na wala pang experience in election matters. And then, yung modification po ng automated vote counting machine. 11th hour, alam naman ninyo na yung na subject to technical examination ay version 3.4 at saka yung ginamit ay version 3.5, So, wala ito sa batas, wala ito sa COMELEC resolution, pero inimplementa po ng COMELEC. Tapos, sa election day itself, alam naman ninyo na merong 17 million na overvotes. Hindi naman siguro ganun po kabobo yung mga Pilipino na 17 million na nagka-overvotes. Kung nagkwenta ito, I believe in my heart na si Attorney Jimmy Bondoc ay senador na po ngayon. Pero final namin ito, hindi dahil gusto namin makaupo si Senator Jimmy Bondoc, although yan po ang nasa puso namin, at saka ibang mga kandidato sila sa Attorney Vic Rodriguez. Pero para maimbestigahan talaga ito ng masinsinan, para hindi na po ito maulit sa 2028 elections.
Tsaka meron ding rampant mismatch between ballot contents and voter receipts. Hindi po nagtutugma yung ballot contents kung ano yung binoto sa doon sa VVPAT. Ano yun? Verified voters paper audit trail. Mas iba nga po si Attorney Raul Andino nung pagboto niya ay hindi po yun ang binoto niya at blanco po yung nakuha niya na resibo. At saka merong hijack in electronic transmission of election returns. Bigla na lang in the middle of the election or on the eve of the election, merong ginawang data center 3. Ito yung data center 3, wala naman po ito sa batas. Bigla na lang ito inimplementa ng COMELEC. Meron pang iba, gusto din natin paimbisigan bakit walang serial numbers yung mga balota. Dapat yung mga balota is precinct specific. Pero dito po, walang mga serial numbers ang balota. Dito lang ata sa Pilipinas na may mga balota walang serial numbers. So kung mag-file tayo ng election protest, wala tayong basihanan na madetermina kung saan ito mga presinto, ito mga balota. Pwede ito i-stop, pwede ito kunin na wala man lang tayong mechanism to check kung ito ba talaga mga balota is intended for precinct, intended precinct number. Tapos, wala ring panahon masyado yung mga botante na mabigyan ng oportunidad na ma-verify yung mga boto nila. Dahil po sa sistema, unique po ito, pinagsama yung dalawang sistema sa Pilipinas lamang ito inimplementa. Kaya nga po, kinakailangan ito imbestigahan. Yung ating mga reklamo po, hindi lang po yung reklamo, meron tayong definite na mga recommendations na ginawa at nakasaad po doon sa ating letter para po hindi masabi na puro lamang tayo pagpupuna. Meron tayong specific recommendations kung anong dapat nagawain para ma-remedy ito prior to the 2028 elections. Importante po sa PDP Laban at sa Duterte 7 na kung anumang mga irregularidad sa eleksyon ng 2025 ay dapat ma-cure na ito prior to 2028 elections. Kaya kami ni Attorney Jimmy Bondo at saka mga kasama namin dumulog na talaga sa Senado para magkaroon ng solusyon para sa ating mas mapagkatiwalaang eleksyon sa 2028. Maraming salamat po. Thank you, Attorney Torion. Hello. Sino mo tatanong?